Ulit, palakpakan natin that we belong to a movement that is not only para pang May Kawayan, pang Bulacan, pang Luzon, pang Pilipinas, kung hindi every nation. Salamat kay God that we be part of it. Sabi nga ni Pastor Nixon, 100-fold daw yung magagawa pa natin. Thank you for being with us. Ang sarap lang isipin, ano, bata yung unang, yung missionary, yung lalaki. Sorry, I forgot his name. Tapos, merong estudyante silang na-share ng gospel. At hindi na missionary ng ibang bansa ang nag-full-time doon, mismong taga-Kyrgyzstan. Talagang doon ako tuwang-tuwa. Grabe, salamat God. And you are part of it. Victory May Kawayan is part of it. Every nation is part of it. Changing the world and even reaching the youth, the next generation. Para dyan, maraming salamat sa 40th year ng anibersaryo ng Every Nation. We are doing our part. Hindi ko lang talaga mapigilan kanina kasi pagpaakyat dito ni Felicity, ang hirap kasi ng pangalan niya, karang Kyrgyzstan din, di ba? Di ba? Felicity Kyrgyzstan, di ba? Ayan. Alam niyo yung sabi niya pagtayo niya rito nung after the worship, grabe. Nakakita ba kayo ng worship leader na ang sabi grabe? Yes, meron kasi youth siya. No, the youth can really have their language, especially stress to God. Tapos tingnan nyo yun over there, huwag kayong uuwi na hindi kayo nagpa-photo shoot doon sa ating photo booth. Ang kulay-kulay. Tapos nakikita nyo yung kulayan natin dito at nakikita nyo, ako ay nakapang campus ministry. Sabi ko kay Bench, si Bench naka-long sleeve ka, ninong ka sa kasal, ninong ka sa binyag. Samantalang ako ay senior, ako pa yung nagganito, Bench. Kasi today is campus Sunday for all of us. Kaya bida-bida natin ang ating mga kabataan. Okay, last Monday, as part of our long celebration of our 34th year wedding anniversary. Kaya po ako'y absent at yung wife ko absent. Ay, ang sarap palang magbakasyon at nagse-celebrate kayo ng katapatan ng Diyos sa inyong kasal, sa inyong pamilya. Kaya ang sabi namin, total, Sunday, senior day, walang bayad ang sine. Magsini tayo. Nagpunta kami ng Trinoma. Dapat first screening para libre. Yung pala, ang nakita, Marilao ako, hindi ako Quezon City. Magbayad ka, discount lang. Pero nagulat ako nung makita ko, doon pala sa sinihan, magkakakilala na yung mga senior. Haba ng pila nila, kasi sila hindi na pupunta sa tele, dire-diretso sila, at chikahan to death. Magkakilala na sila doon. Lagi sila magkakasama. Kilala na nga nila si guard. Kilala nila yung teller. At chikahan sila ng chikahan. Hala, di ba? Sa kanila, it's a date on a Sunday para magkita-kita sila. Tapos all over the place, makikita mo sa food court. Ando dun sila. Tapos merong pang grupo ng senior, katatapos lang din nila manood ng sine. Di ko lang alam kung ano pinanood nila. Kami, Inside Out. Parang Inside Out, kasi doon sila pupunta, magpapapicture. Bawal pala magpicture ang guard. Narinig ko, senior to senior, ako na po ang magpipicture sa inyo. Di pinicture ko yung senior. Alam niyo po ba, you see, nagdando doon sila, lalo na habang tumatanda, kung saan-saan sila sa parte ng, yan, kinunan ko yan, joke lang. Sa Google ko yan. Alam mo, they're there. They need companionship. They need friendship. Lalo na, kapag nagkakaedad. Kaya ang Monday, huwag kayong hara-hara, araw namin ang mall. Para kami ay magkasama-sama. Friendship and connection are vital parts of our lives. Lalo na tayo may edad na, no? We want to be, chikahan lang sila doon, may discount pa. Yung kape, maghapon lang doon. All because they want companionship and friendship. Relationship is life, and mga kabataan, at kami na rin mga senior, friendship is lifer. Alam nyo kasi,
kapag magkaibigan kayo, tapos kayo ang magjowa, magkaibigan, kinasal kayo, magkaibigan pa rin kayo. Ang sarap manood ng sine. Tapos hindi nawawala ang pagkakaibigan nyo, senior na kayo, manood kayo ng sine para pa rin kayo magkaibigan. Diba? At tapos, sa bahay, nanay mo, kaibigan mo, Darla, Ate Marisa, magkaibigan para kayo kahit mag-ina kayo. At kayong magkakapatid, magkaibigan din kayo. Sabay-sabay kayong umiiyak, sabay-sabay kayong umiyaw sa opa. At kahit kayo magkakapatid na lalaki, di ba, tapos pareho kayong duwag, napaganyan. Magkapatid kayo, magkaibigan pa rin kayo. Ang maganda sa pagkakaibigan, multi-generation, andun dun si lolo, andun dun si yung anak, yung magkakapatid, magpipinsan, magkakaibigan pa rin. Kasi nga, kahit dahil dito sa pagkakaibigan, we are talking about the relationship, sa discipleship, pinanghahawakan din natin that there is relationship in discipleship. But among the many dynamics and superb companionship and friendship, iba pagkabataan ang may dabarkads. Diba? Very dynamic yan. Grabe talaga. Minsan nga kami na nga lang naghahabol na lang kami mga senior. Naging responsable kami sa pamilya namin na wala na yung kaibigan. Babalik lang kami. Pero kayo mga kabataan, lalo't campus week, diba? Ang tindi ng pagkakaibigan. Ako nga may edad na ako, naalala ko pala yung kaibigan ko nung high school. Kasi this is the time of life na very, very dynamic ang friendship. Lalo na yung umpisa pa lang kayo na. Tapos teenager kayo pa rin. Pag teenager na, mas priority nyo na ang kaibigan nyo kaysa sa amin. Di ba? Tapos pag mahirap, may sepangs. Ang hirap bumiwalay, kaya wag mo ililipat ang anak mo na adolescent, iiwanan niya yung kaibigan niya, tapos nilipat kayo sa lugar, wala na akong kaibigan. Ang hirap nun sa kanila. Si Karate Kid, yun yung problema niya nung nilipat siya ng nanay niya. Sabi din nung isang commercial, sinong best friend mo doon? Because it's very dynamic, very important, lively ang friendship, lalo ng kabataan. Kasi pag kabataan, grabe, ang dami mong natututunan, may mabuti, may masama. Diba dito yun? Dynamics, palaliman. Todonghan ng pagkakaibigan. Ang saya ay naroon lagi sa friendship. Friendship impact our lives, faith, and journey even towards eternity. Sobra, no? Yung relationship at yung friendship ay nakakaapekto sa buhay, sa kinabukasan, hanggang sa pananampalataya ng mga kabataan. Kaya this time, sa second week ng New Generation, series natin, let's look at friendship in our journey in the church at sa ating pananampalataya. We are looking at the second week. Ay, nalay ako. Dito na pala. Ngayon ko lang siya nakita. Best ko to ino-edit. Ayan, senior moment lang. Pagbigyan na, wala akong dabarkads nitong mga araw na to. Dito pala tayo, week 2, and we'll be looking and reading our text, 1 Samuel 18, 1-5. Let's all stand up and let us read our text. Our text is on page 138. Okay, 138. Say amen if you are in the page. Hindi pa malakas, ibig sabihin hindi pa lahat. Are you in the page? Okay, let us read. 1, 2, 3, go. The soul of Jonathan, and Jonathan loved him as his own soul, and Saul took him that day and would not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow and belt. And David went out and was successful wherever Saul sent him.
So that Saul set him over at the man of war, and that was good in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants. Father, we thank you, Lord. It is very important that we discuss and study friendship in the biblical term, and how important it is, and how it is that we need to know about it well. Lalo na ang mga kabataan. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo na po tayo. Iniisip ko pa rin habang nagbabasa, bakit hindi ko siya nakita na mali ako? Sige na, pagbigyan nyo na ako na tumatanda Alam nyo, we'll be talking about the friendship between David and Solomon. Ano lang yun? Jonathan! Kung kailang campus week, lumalabas yung pagka-senior ko. Anyway, David and Solomon. Balik ko lang siya. Si Jonathan. Sino nagsabing Solomon? Ako? Anyway, David and Jonathan. Tapos kapag mag-google ka ng friendship in the Bible, una na kagad si David at si Jonathan. Kaso may issue. Alam niyo ba, ginawa ng issue ng mundo, kailangan harapin ko to. Una, sabi ko, hindi naman totoo yun. Pero alam niyo, para mamaya habang inaaral natin, mali yung ini-issue nila na si David at si Jonathan. Alam niyo ba, ginagamit sila. In fact, there are churches na nagsasabi, pwede ang lalaki sa lalaki kasi mayroong biblical account. Sinasabi nila po yun. At meron sila mga dialogan doon na kinuquote sa Bible. Ngayon tingnan natin kung ano talagang ibig sabihin ng dialogue na yun, yung your heart is with you, ganun. Para kasing pag tinignan natin sa panahon natin, parang nga, may nagmamahalan sila. Ay naku, pag nakita niyo yung ibang mga picture, talagang para magjowa si David at si Jonathan na pinipresent nila. And some churches are, especially para magkaroon sila ng lisensya na pwedeng magkasalang lalaki sa lalaki, ginagamit po nila ito. But I tell you that's not true. And we will, in our further study, see that. Okay, let's go over to the first verse 1 ng ating chapter 18. Hindi siya 17. Yun ako. As soon as he had finished speaking to Saul, di ba alam niyo po, si Rosie? Palakpakan niyo naman ang ate Rosie natin. Ang ganda ng mga kwento ng mga pictures niyo. Yung yakap-yakap nyo, tsaka yung praying for one another, grabe. Sabi ko, yung anak kong galing. Yun, last week, napag-aralan nyo, through her preaching, yung hinarap ni David si Goliath. That was then. Tapos pinatawag siya ni King Saul at nagkukwento siya. Di ba si Jonathan ay anak niya si King Saul. At habang nagbibida-bida, si David, hindi bida-bida po, very modest and humble siya. Nung sinasabi niya, kinukwento niya yung heroic exploit niya. At dito makita natin, naririnig ni Jonathan yung kwento at yung mga narinig at yung actual witnessing niya ng bravery at ng character ng young David na shepherd. After David told King Saul of his exploit in all modesty, walang kayabang-yabang. Di ba, nakita yun ni Jonathan, nakita niya, ang galing ng batang to. Jonathan saw something very distinct in David, that an intense feeling of admiration grew upon him, which started their friendship. Galing nung bata to. By the way, mas matanda si Jonathan kay David. Jonathan is medyo young adult na, tapos si David ay youth. So nakita niya, namangha siya, na-admire niya. Kaya after he finished hearing from David about his exploit, nagkaroon, sabi, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own. Di ba? Nakakita ka na ba ng hanganganga ka dun? Sana maging friend ko yun. Di ba? May ina-admire ka, whatever humanga ka sa kanya. Ang bait niyan, sana maging close kami.
Ewan po, ganun yung nangyari kay Jonathan. He want to have a connection with this guy, with this young guy, na na-admire niya talaga. Kaya, ito po yung sinabi, knit to the soul. Ang ibig sabihin po knit ay literally means knotted and tied together firmly. Meron tayong term na kindred spirit. May mga taong, sabi, ang nag-introduce sa akin dito ay isa kong nakilala sa church, pastor siya dati. Tapos naging close talaga kami, hindi dito sa church nito. Sabi niya, sina-explain niya. Sabi ko, ano talagang naging close kami, may problema siya. Sabi niya sa akin, ang dami niyang, kala nyo, hindi lang. Tapos sabi niya, kindred spirit yun, pastor. Ibig sabihin yung soul nyo, yung spirit nyo are talagang kinokonek kayo na God. Na alam nyo, meron kayong kindred spirit sa isang tao. Ang hirap lang pag pastor ko, ang dami talaga. Para kang gansilyo, na lagi ang dami. So, Jonathan with David. Yung isa pang another term para mas maiintindi natin, soul brothers. Ibig sabihin, they soul sister din. So, ibig sabihin talagang, beshi-beshi, BFF. Alam niyo, yung aking best friend nung high school, nung nagkita kami after a while, 30 years after, may asawa na ako, nasa Amerika siya. Ang tawag niya sa akin, BFF. Kasi talagang best friend ko siya nung high school. So, nagkita kami dito, ganun pa din. Iba talaga. Minsan may tao talagang magiging super close mo. Their souls were knit to one another. Para din hindi siya about bromance or magjowa sila. Explain ko sa iyo na ginamit ng same term kay sino ba yung tatay? Now therefore, as soon as I come to you, your servant, my father, naalala niyo po, ito, balikan na tayo. Naalala niyo po ba't ako ngayon ganito? Yung binenta siya ng mga kapatid niya? Joseph. Joseph. Si Joseph, di ba, gobernador na siya doon. Tapos, nakita niya yung kapatid niya, si Benjamin. Kapatid niya yon. Tapos, ang ginawa niya, gusto niyang ma-trap sila. Nilagyan niya, pinainan niya yung bag ni Benjamin ng gamit nila. Dahil nagnakaw siya. Sige, umuwi kayo pa, pero ibabalik niyo sa akin si Benjamin para makuha niya. So, ito na ngayon yung kuya. Hindi, mamamatay ang tatay ko kapag ibibigay namin sa iyo si Benjamin. Kasi, sabi niya, my father and the boy, si Benjamin, is not with us. Kasi nung bumalik sila, hindi sinama si Benjamin. Then, as his life is bounded up, knitted in the boy's life. Yung tatay ni Jacob, si Jacob, knitted siya sa anak niya. So, it's not just friendship. Diba tayong lahat, nakaduktong ang bituka natin sa mahal nating mga anak. May kaibigan tayong para tayong pinagtiyap. Para talaga. Ganun ang ibig sabihin nun. Kaya yung sinabi natin between David and Jonathan, ganun yun. Tingnan niyo po, pag binigay ni Joseph si Benjamin, yung tatay nila si Jacob will have this sorrow hanggang kamatayan. Meron kang talagang taong sobrang close mo yun. At yun ang nangyari kay David at kay Jonathan. We'll be talking about having great friendship and ties. At makikita po natin ang isang element yun ay magkakaroon ka ng covenant relationship. Katulad ng relationship ni Jonathan at ni David. Then Jonathan made a covenant in verse 3 with David because he loved him as his own. Parang mahal kita, parang isa ka sa akin. Kung mahal ko ang sarili ko, mahal din kita. Ganon ang ibig sabihin kung paano sila talagang mayroong pagkakasunduan. Mayroon silang covenant. Kaya pag nagkakasal ako, ganon yung sinasabi ko. And the two shall be one. Kasi may covenant relationship na kayo. Your spirit is intertwined. Sa mga mag-asawa po ito, yun lagi ko ina-emphasize ko sa kanila. Kaya pag nagpakasal ka, ibig sabihin sa harapan ng Diyos, iisa na kayo. So same with, in a way, with our covenant relationship with a friend. This covenant of brotherhood are frequent in the East. Nung time na yon sa lugar ng East,
Hindi lang, ngayon diba ini-issue si Jonathan at si David? Hindi, sa kultura nila ganun talaga. Lalo na mga warriors o mga lalaki. Kaya ganun kanila ang covenant. Meron silang compact together. So hindi to distinct, hindi to weird. This is the custom of the day. Na sila ay nagkakaroon ng covenant. They are ratified by certain ceremonies and in presence of witnesses that the person covenanting will be sworn brothers for life. So nakikita yon na pag nagkasundo yung dalawa, for life sila magiging magkapatid na parang isa na lang ang kanilang ina. Meron tayo, di ba, my brother in another mother, parang gano'n. Tama ba yung explanation? Di ba gano'n? Yun din yung ibig sabihin. So get na tayo ha. Hindi ako mag-explain ha. Okay. Covenant relationship is blessed by divine grace. Particularly dito sa issue natin na to. Si God yung nag-command. Si God yung nag-orchestrate. He blesses the person's heart, in this case, Jonathan and David and their son, and causes them to love and to have this covenant with one another. At alam niyo po ba, dun sa covenant relationship ng mabuting magkakaibigan, the relationship with God is part of the equation. Diba? Ang sarap kaya nun, kaibigan kita, kaibigan mo ko, kaibigan natin si God. Diba? Nagpapatibay yun? Kahit sa mag-asawa, kahit sa pamilya, pag gumigit na si Kristo, may marong matatag na relasyon at totoong pakikipagkasundo. It becomes the strongest bond, the bond between and among two persons and God. Kaya God unites heart. Ito para kita nyo yung covenant relationship. Wala nang ako bida, walang dayaan. Walang abusado. Kasi, pag covenant relationship with God and with the person, ay mawawala ang selfishness. Selfishness is overpowered. Ang hirap na nun, no? Ikaw lang bigay ng bigay. Sinong gusto niyong kaibigan niyo ganun? May kaibigan kang ganun? Dito hindi. Walang selfishness. It's about the two of us. Their bond also protects one another and from dishonorable things. Lalo na Christian context tayo. Ang kaibigan mo ay hindi magdadala sa iyo sa pasaway. Mag-iingatan kayo na hindi kayo papunta sa maling buhay, maling bisyo. When especially God is between you. Pinoproteksyonan nyo ang isa na maging makasarili. Kasi unfair yun, hindi siya covenant relationship. Pero covenant relationship, walang pasaway, walang makasarili, at hindi kayo nagdadalahan pahila, pababa, kung hindi kayo ay nagtataasan. Their bond keeps them to God. Ang sarap kaya, meron kang tagabantay. Mga kabataan, pili-pili din. Saan ka dinadala nito? Nilalapit ka kay Lord? O nilalayo ka kay Lord? I tell you, whatever relationship, lalo na sa kabataan, delikado or pagpapala. Ang missing question, tama ba ang kaibigan or ang relationship na ito? Test your bond. Hindi mo alam kung sino ngayon yung, di ba, pag covenant relationship, bit-bit mo yan. Covenant nga, pag sinasabi ko ngayon na covenant relationship, hindi lang yung divine, yung walwal na relationship, sa kadadalin nun. Di ba? Pwedeng daling ka nun sa kamatayan. Di, pag may trouble ka, ako bahala. Hanggang mamatay. Oh, saan kayo pumunta? That's covenant relationship. Tinaya niya yung buhay niya sa'yo. Di ba? Ganun kahirap yung kaya we have to really test our bonds. And iniingatan natin yung link natin. Kahit nga sa totohanan lang, sa social media, ingat kayo ng link, huwag mong pindutin, mahahack ka. Anong link natin? Ano yung pinipindot natin? To have link. Di mo alam, mas scam ka. This is also the kind of relationship na pinag-iingatan natin. Kaya lagi ko kayong kakausapin, mga bata, think before you click. Think before you click, particularly the link.
Kaya tingnan niyo po, a friend is one of the best things you can be and the greatest things that you can have. Just like David. Sabi ni Jonathan, ito ang kailangan ko. Ito ang magandang kaibigan. Ang sarap lang parang David ka no idol ka. Idol si David dito eh. I tell you, kapag mabuti kang tao, madaming hindi idolized who would like to be in connected with you. Kasi may blessing eh. Di ba? On the other hand, di ba merong ina-idolize dahil playboy. Galing talaga nitong tropa na to, playboy. Hinahangaan din yun. Gusto rin yung maging kakonect. So choose again. Sino hindi gusto mo makonect? Sana katulad ni David. Ang sarap din mo maging David, ano? Huwag kang magyabang kasi hindi na yung mabuti sa Diyos. Ang nangyari sa connection mo doon, selfish. But David is an example who is unselfish guy. The next one is, having great ties and friendship is having common devotion and values. Tingnan natin bakit na-drawn si Jonathan kay David at si David kay Jonathan. Kasi po, sila ay parehong warrior ni God. Naalala niyo si Jonathan? Katandem kita at Darla, nung pinreach ko si Jonathan. Naalala mo dito ka? Si Jonathan, siya yung tatay niya, kalaban ng mga Philistine, nandoon sila sa kampon, malayo, nagtatago. Samantalang si Jonathan at yung armor bearer, faith that, parang yun yung title na eh. Ando doon sila sa itaas, ito yung kalaban, yung Philistine, andi dito sila, dalawa lang sila, tapos 100 yung kalaban nila. Hindi ba matapang si Jonathan? Kaya siya ay na-admire niya, isa pang matapang. Sino namang kinalaban ni David? Si Goliath. Diba they have that common thing? Hanap ka ng kagusto mo, pareho ng devotions mo. And in this particular time, situation is they have common thing in their confidence to God. May kumpiyansa sila. Lalaban ba sila pareho ng ganun katindi? Kung wala silang kumpiyansa kay God? Kaya si Jonathan, ang galing ng batang ito Katulad ko, na ang kumpiyansa at pananampalataya ay sa Diyos. Di ba gusto mong makasama yung parehong matapang o pareho mong katulad nito naniniwala kay God. Jonathan and David both have a very high degree of devotion to God. Hindi ba devotion to God to? Huwag niyong insultuhin ang aking Diyos. Kasi mahal ko ang Diyos, ipaglalaban ako ng Diyos. The confidence is with God. And same with Jonathan. They were attracted to one another because both of them have that passion and devotion to God. Kaya yung mga quote-unquote na madaming gusto maging kaibigan kasi may nakikita sa'yo. I can see in you the glory of my King. Pwede ba po mag-friend tayo? Ang sarap nun. Ang sarap nun mga young people. Student leaders, that people are really running towards you because they can see the glory and your devotion to God. Ang sarap nun, no? May pagkakataong kang ma-share si God. Strong faith in God and deep love for Christ are strong basis for great friendship. Diba? Pag mahal nyo ang Diyos, yun ang magbabayin sa atin. Mag-asawa. Mahalin natin ang Diyos. Yung strong faith natin kay God, yung strong devotion natin kay God will keep our marriage and relationship strong. Friendship. Di ba? Ang sarap lang kung pwede ko lang sabihin dito yung mga taong kaibigan ko. Grabe. Salamat sa inyo. Masarap ang buhay. Masarap ang ministry kasi may kaibigan ako. Ang sarap lang lagi akong kuya, lagi akong pastor. Pag meron akong kuya, tuwang-tuwa ako dun sa kuya kong yun. Kasi ako sa kanya, hindi ako pastor. Papagalitan ako noon. Masyado ka ng pagod. Tumigil ka na. Pahinga ka na. That's friendship. Because you
both have strong faith and love to God. This will keep friends together and follow Jesus together. Di ba? Ang sarap. Pare-pareho yung commonality nyo, pareho yung passion, pareho yung drive. Common in their person, si Jonathan to at saka si David. In disposition, in wisdom, in courage, humility, faithfulness, that attracted them to each other. They become as another self, as one soul. Alam mo yun, di ba? Paglingkod kay God, lingkod kay God. Ang sarap kaya nung makasama mo, naglilingkod kay God. Minsan pagod ka na, kaso naglilingkod pa siya. Sige, hila. Meron kayong bubuhatin, dalawa kayo. This God, grabe, kaya tayo, discipleship is a relationship. We are vouching about the relationship kasi we can help one another towards the goal of God, towards the purpose of God in the ministry in each other's life. Mga anak, kapag nag-offer ang Every Nation Campus natin, they are offering their friendship and the faith in God. Yating na, sabi nga doon, birds of the same feather flock together. Ang ganda kaninang umaga, si Pastor Bench ang nag-preach. Bumaba yung mga youth doon sa baba, sa tabi ng Lawson, yung discipleship classroom. Hindi sila kasya, sobrang dami nila. Tapos sabi nga, magtsikahan kayo. Mag-share. Ang sarap niya tingnan. Tapos pinag-pray sila that we will be starting a new friendship, we will be with you, ganyan. Victory May Kawayan Campus Ministry is offering that to all young people and students here. Victory May Kawayan is offering that to the parents for your children. We would like to take part in guiding and sa journey ng faith ng mga anak niyo. Lalo't mahal namin ang Diyos, mamahalin din nila o minamahal na nila ang Panginoon. Kaso mayroong negative side ng birds of the same feather flock together. Ba't ba kayo magkakasama? Pare-pareho vision nyo eh. Ang mga chismosa magkakasama, chismosa. Ang mga sugarol magkakasama, sugarol. Diba po? Kaya pareho din to in the negative side. Magsasama-sama tayo kasi pareho interest natin. Ang tanong, ano interest mo at sinong sinasama mo? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ayoko maging judgmental. Pero totoo naman siya. Si Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow, and his belt. Alam niyo po ito, ceremonias to. Sa kanila, pag ganun, when you offer good friendship, ibibigay niya sa'yo. And by the way, Jonathan is a prince. Yung clothing na binigay niya yan are clothing ng royal. Robe ng prinsipe. Tapos binigay sa young shepherd. Nakita nyo? Tapos pati yung kanyang equipment, yung kanyang armor, to show his honor. To show na mag-equal tayo, hindi ako prinsipe. Pag magkaibigan tayo, magkaisa tayo. Ang sarap kaya ng relationship walang boss. Kaya nga friendship eh. Sa working relationship, boss siya, ganyan. Di ba kaya mo gusto sa friend mo kasi, level lang. Same with David and Jonathan. Alam niyo po ba? Ang bida dito, saka ko na si David sa susunod. Pero si Jonathan is offering that kind of friendship. Bakit? Because Jonathan recognized God's plan in the young shepherd. Nung nakita niya ang plano ng Diyos kay David. And he offered his friendship, including his royal robe and the arm. Kasi alam niya, ito ay magiging pinuno ng Diyos. Karano?
Kaya pag nag-offer kami at tapos may problema, anak, sige, habol na natin, meron kaming tinitingnan dyan. Yung YA, thank you YA. Young adult. May nakikita kayo sa campus, sa mga estudyante, kaya ando doon, bida-bida din kayo kanina sa babae. Not bida-bida na negative side, ha. Ando doon din siya, hindi naman to, hindi naman to young adult na, hindi, kuha siya ng picture. Sila. Kasi tutulong kami ang Jonathan nila. Palakpakan natin ng young adult to be the Jonathan of our campus or our student. May Jonathan tayo dito. Having great friendship and ties can direct us in the life and achieve our great purpose. Yun nakita ni Jonathan kay David. Of course, si David ay naging hari. At napakalaki ng binigay na contribution ni Jonathan kay David. Their friendship kept them together as they were part of the preservation of Israel as God's nation and people. Nung time na ito, under attack ang Israel ng Philistine na mas stronger. Kaya yung friendship nila, ang kanilang pagkakasundo, nakikita nila sa isa't isa, naggagamitin sila pareho ng Diyos para sa anak ng Diyos, para sa bayan ng Diyos at sa Israel. They were distinct and reserved for some great purpose. Their divine purposes strengthened their friendship and their ties strengthened their future. Yung purpose, because of the purpose, na-strengthen ang relationship nila. Because strengthen yung relationship nila, na-strengthen ang purpose. Kaway-kaway, maraming relationship dito with your victory group leader, with your interns, with one another. Ang sarap may kasama sa trabaho, sa ministry, sa Panginoon. I-admire nyo kung sino nyo mamaya. Ika-friendship. Ako, I'm taking this opportunity to thank yung marami kong kaibigan. Naiyak na ako. Di ako marunong mag-drive, pero kaya kong pumunta sa gusto kong puntaan. Mag-aagawan pa sila. Ako naman, pastor, ang mag-drive sa'yo. Because they are friends. At wala kami usapan na kahit ano. Ang sarap. May kaibigan sa ministeryo, lalo kang napapatupad sa iyong purpose ni God sa iyo. David saw that Saul had come out to seek his life. Di ba ang unang problema ni David sumunod ay yung papatayin siya ni Saul ng tatay ni Jonathan. So dito sa 1 Samuel 23, sinabi to, David was in the wilderness of Ziph kasi nahabol na siya, papatayin siya. And Jonathan, Saul's son, rose and went to David at Horez and strengthened his hand in God. Di ba? Delikado yung kaibigan mo. Hindi. Huwag kang matakot. Tatay ko ang kalaban natin. Imagine mo yun. Jonathan ka, kalaban mo, yung kalaban ng tatay mo, kanino ka kakampi? Pero yung, alam mo yung kay Jonathan, yung respeto niya sa tatay niya, grabe, saludo pa rin. Hanap kayo ng ganong kaibigan. Do not fear, for the hand of Saul, my father, shall not find you. You shall be king over Israel, and shall be next to you, and I shall be. Imagine niyo, sinong kinaagawan ng pwesto ni David? Si Jonathan. Pagkatapos ni David, dapat si Jonathan. Binibigay yun ni Jonathan kay David. I will be next to you. Support ako, dito ako sa likod. Ikaw na hari. Saul, my father, also knows this. Alam kasi niya, na alam ng tatay niya na si David ang magiging hari. And the two of them made a covenant again. They made a covenant to the Lord. David remained at Horez and Jonathan went home. This was the last usapan nila. Under threat, kasi takbo na ng takbo si David. These friends parted for the last time in that wilderness. Yet, the covenant remained true until their death. Nangako si Jonathan, and Jonathan did super extra miles to protect David from his own father. Grabe, andiyan na, papunta na yung tatay ko. Lumipat ka na. And he did protect David. Kaya, kung may idol David,
may great friendship. Jonathan. Ang sarap mayroong Jonathan. Sa lahat ng mga Jonathan nyo, pasalamatan nyo ang Diyos. Hanap kayo ng Jonathan. O kaya, ikaw si Jonathan. At alam nyo po, hindi lang si Jonathan ang tumupad. Si David din ay tumupad. Dito sa 2 Samuel 9, and David said, dinanalo na si David, natalo niya na si Saul, siya na ang hari. Ngayon, dahil kalaban ni David si Saul, lahat ng pamilya niya papatayin, lahat ng property nila confiscated. Di kawawa naman din si Jonathan at yung anak ni Jonathan. Mapaparusahan sila. Pero anong tingnan niyo po si David na mabuting kaibigan? Is there anyone left in the house of Saul that I may know him and that I may show him kindness for Jonathan's sake? Wow! Ang sarap ng kaibigang tumutupad. Hanggang kamatayan tumutupad. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his knee. Pinahanap niya eh. Tapos dumating na yun yung anak ni Jonathan, ang hirap bigasin yung pangalan, si M na lang. And David said, M. And he answered, behold, I am your servant. And David said to him, do not fear, for I will show you your kindness for the sake of your father, Jonathan, and I will restore to you all the land of Saul, di ba? And your father, and you shall eat at my table always. Para inaanak kita, yung kumpare ko wala na, pero tuloy ang pagkakaibigan, dito ka kumain. Huwag tayong mag-inuman. And you shall eat at my table. And he paid homage and said, what is your servant, sabi ni M, that you should show regard for a dead dog such as I. Alam niyo po ba, basahin ko na, nahihiya ako kay Mephibosheth. Crippled siya. Imagine mo, crippled ka, oo po, crippled siya. If not for the grace, wala na siyang future, wala na siyang buhay. But because of the covenant relationship between David and Jonathan, yung anak. So, pareho silang faithful. Let me call the worship team here. We've studied Jonathan, we've studied David. Pero meron ako sa inyong friends, kahit hindi na kayo student. Sino ang numawag sa inyo na friend? Jesus Christ called His disciples, I have called you friends. Now this time. I don't know what is the status of your friendship with real friends. What's your status na, yung asawa ko, hindi ko siya friend eh. Wala akong friend. But I tell you, do not miss the great friend of all, our Lord Jesus Christ. Ang ganda nung dineclare niya eh. Sabi niya, I do not call you my servant. But, diba ang status natin kay God? Servant tayo. Sinner tayo. Pero ang sinabi ni Jesus Christ, to emphasize this kind of relationship is that I no longer call you servants. Kasi sa servant, hindi sinasabi ang will ng Father. Kasi kaibigan ko kayo eh. And this time, just in case you don't have friends, or just in case you have conflict with your friends, or any other conflict in the relationship, we have our friend in Jesus Christ. At alam nyo, yung friend natin si Jesus Christ, magbibigay sa inyo ng totoong mga kaibigan. Kaibigan na magdadala sa inyo sa mabuti. Kaibigan na magpoprotekta sa inyo. Kakasangkapanin ng Diyos ang bibig at salita ng iyong kaibigan upang maging bibig ng Panginoon. Makakakita ka at maririnig mo sa iyong kaibigan ang mga salita at encouragement ng Diyos. God will always stay with us at bibigyan ka ng kaibigan at kasama na hindi ka rin iiwanan.
And we have friend in our Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, if you are my friend, do what I command you to do. In John 15, verse 14. God again is offering His friendship to all of us. Higit kay David, higit kay Jonathan, o sino mang close mo, ang sabi ng Diyos, ako ang gigit na sa inyo. Let's bow our heads at sabi natin, Lord, I need a friend. I need you as my friend. Salamat. Salamat, katulad ni David, hindi inuri ang anak ni Jonathan. Hindi mo rin kami inuri. In fact, you are calling us your friend. Thank you, Lord. Lord, salamat sa friendship na ito. Sige na, sumbong na kay friend. Hiling na kay friend. Makipag-usap na kayo kay friend kung ano man ang kailangan. Because the Lord is listening to His friends. To His friends. Father, as we pray, friend, kaibigan na Panginoon, narito po kaming lahat. Nananalangin, Panginoon, sa iyo bilang aming kaibigan. Ito po kami, ang aming sitwasyon. Salamat na natili kang tapat na kaibigan. Salamat mananatili kang tapat sa amin. Narito po kami. Sige, I give you a moment to just speak to your friend Jesus Christ, whatever it is. Thank Him. Pray to Him. Allow the tapik ng kaibigan at yakap ng kaibigan sa iyo. Panginoon, ako po ay nakikiisa sa aking mga kaibigan. Dahil iisa ang aming tinawagang tanging kaibigan, ang aming Panginoong Jesus. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming kaibigan na si Jesucristo. Amen and amen and amen.